Nakikita niyo pa lang kami. Nagpupuntahan kami just wanted to express our emotions. Mga 11 siguro. Ano po? Anong oras na ba? Mga 11 po. 9 pa lang. Akong 9. Sige lang, okay lang, okay lang. Walang problema kasi freedom park to. Tinatanong lang nila kung anong oras tayo. Kaya lang ang kalang pala. It's okay. Go ahead, Mayor. Ano talaga? Pinupositive na. Uwi tayo ng maaga, kaya yung maaga tayo. 9:21 pa lang, maaga pa. Prayer, sharing lang, light sharing. Nagulat kami, nilapitan kami ng kapulisan. At kami ay pinapaalis. Sabi ko, bakit po kami pinapaalis? This is a freedom park. And we live in a democratic country. We know our legal rights. Freedom park to eh. Bakit? Yung iba nga natutulog yan, hindi mo pinapaalis. Kami nagpipray dito para sa ating bansa, para sa ating mahal na pinakamagaling na Philippine President. Nagulat kami, si Tatay Digong nag-aas ng sweldo nila. Tinaas ang antas ng dignidad nila. Pinagdadasal namin si Tatay Digong. Pinapaalis kami po dito sa Freedom Park. Tapos sabi ko, sa kanong dahilanan? Ang sagot niya, dahil roronda daw sila. Ibig sabihin, pag roronda sila, iwan nila yung headquarters nila? Hindi po bobo ang mga DDS. Hindi po simpleng dahilan na dahil roronda kayo, kaya kami alis dito. Wala po kaming ginagawang masama. Hindi po kami mga adik, hindi po kami mga kriminal. Yun po ang tugisin ninyo, mga adik at kriminal. Huwag po yung mga nagdadasal ng para sa ating bayan. Oh, tama. Ayan po. Sisimula na po magsisabihan dito. May mga vloggers na rin, mga supporters, minsan sa gilid-gilid. Anyway, Ay, we have the ones from Laguna. Laguna. She is from Tanay Rizal. Ayun, taga Tanay Rizal. So, nagdadatingan na. Nagdadatingan ng mga tao para sa ating pagdarasal, pagtipon. Kinig kayo ha. Kami ay magdadasal lamang. Kasi more than anything else, dapat una natin iparatingan ng ating mga dalangin sa taas. Because whatever is left loose in heaven is left loose on earth. Whatever is bound in heaven is bound in earth. Kaya ang mga Pilipinas ay dalangin ang pinakauna natin gagawin. So magbibigyan na tayo dito ngayon. Meron namang matutulog dito? Meron matutulog dito. Ito susundo kay Senator Hinlo. Mamayang 11:55. Darating siya from Bacolod. Ganda nila at sa kanyang yumi at ganda, tayuhan ay dahilina. Bayan ko, pinihat ka, nasa laksa dusa. Iyong bang malalang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sa
Yan pa kayang sakdal bigat, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking pagika, makita kan sakdal laya. Duterte! 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 Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang mga Duterte! Mabuhay! Ibalik si Duterte sa Pilipinas! Ibalik! Ang nangyari sa ating Tatay Digong, hindi ako humahanga ng mga politiko, ngunit nakikita ko at naramdaman ko ang pagbabago nung simulang umupo si Tatay Digong. Wala siyang kinatakutan sa sakasan, mga oligarko, mga mayayaman, mga elitista. At nakita ninyo hanggang sa pagbaba ni Tatay Digong na kung paano siya umupo sa presidency, ganun din kasimple ang pagbaba niya. Nakakatakot, maraming mga matatalinong mga abogado, may kanya-kanyang mga opinyon, ngunit ang simpleng karapatan, hindi dahil siya presidente, kundi hindi siya mamamayang Pilipino sa ating bayan. Ako'y dating OFW. Marami akong naranasan sa panahon ko sa 90s na ang maraming OFW na ni-displace na hindi man lang nabigyan ng atensyon. Natutuwa ko. Ngayon, noong sa panahon ni Tatay Digong ay naghanap siya ng mga paraan. At natutuwa ako kahit nag-retire na ako sa abroad, ang ating mga kabayan ay tinatamasa nila ang mga paghihirap at ang pagtulong at naramdaman nila ang tulong sa gobyerno. Ang nakakasakit pa, palagi na lang tayong paulit-ulit. Naniniwala tayo sa mga mabulaklak na mga salita ng mga politiko, although silang lahat ay parehas. Wag na. Budol. Ngunit, si Tatay Digong, ang Vice President, ay hindi sapat na salita para sa akin. Tinatawag ko siyang living hero, the legend, at legacy. Kasi naramdaman nating lahat, within 6 years, dumaan tayo ng pandemic, lahat ginagawa, walang personalan si Tatay Digong. Nababala na kung natandaan yung mga politiko, pag maghanap ng pundo, dahil dapat lagyan natin, walang pundo, kulang tayong pundo. Anong sabi ni Tatay Digong? May political will. Anong sabi? Hanapan nyo ng pundo. O bakit nakahanap ang kaniyang mga tauhan? Dahil walang personal si Tatay Digong, kundi paano niya ma-deliver ang kanyang presidency na maramdaman sa simula sa pinakamaliit na Pilipino hanggang sa pinakamataas.